itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kaniyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel. Darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, hindi madali ang sumunod sa Diyos. Hindi madaling sundan ang mga yapak ni Jesus Nazareno. Dahil nangangailangan po ito ng sakripisyo at ibayong paghahanda. Magbigay po ako ng halimbawa, Kayo pong mga deboto at nagsisimba ng alas 4 ng madaling araw. Di po ba't napakahirap gumising sa madaling araw? Minsan may mga nakakausap po ako sa inyo na pag-alaman ko na ang iba sa inyo galing pa sa malayong probinsya.
May mga nakausap ako sa inyo, galing pa ng Quezon Province, galing pa sa malayong lalawigan ng Laguna at Nueva Ecija. Minsan nga may nagkwento sa akin at ang sabi pa, Father, alam po ninyo, alas 12 pa lang po ng madaling araw, gising na ako. Dahil alauna ng madaling araw, kailangan ko nang magbiyahe para makaabot po ako sa alas 4 ng madaling araw na misa. Kaya gumigising at nagbabiyahe na po ako para hindi po ako malate. Marami sa inyo, napansin ko rin, may mga senior citizen na uma-attend alas 4 ng madaling araw. Baka nga yung iba sa inyo, kailangan pang manghiram ng pamasahe para rin sa inyong allowance at pagpunta dito. Di po ba't mahirap? Mahirap gumising sa umaga. Minsan gusto mo pang matulog, pero babangon at babangon ka para magsimba at para ipagpatuloy ang iyong debosyon. Ang hirap din minsang magbiyahe. Mahirap makakuha ng jeep, bus, o tricycle. Ang hirap din minsan dumiskarte ng pamasahe at pagkain na gagamitin pagpunta sa simbahan ng Quiapo. Pero lahat ng ito, hindi ninyo alintana. Kasi alam nating lahat, mahal natin si Jesus Nazareno. Mahal natin ang Diyos. Una tayong minahal ng Diyos at ramdam na ramdam natin ang pagmamahal sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadibotong ramdam na ramdam ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya gaano man kahirap, alam natin na ang ating paglilingkod at pagdidebosyon kay Jesus Nazareno ang siyang magbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Gaano man kahirap, alam natin hindi tayo nag-iisa. Kasama nating lagi si Jesus Nazareno sa bawat paghihirap o pagdurusa na ating nadarama. Gaano man kahirap, alam natin na kailanman hindi tayo mag-iisa. Kaya nga sa ating ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin ang habilin mismo ni Jesus Nazareno. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa iba't ibang hukuman at hahagupitin kayo sa mga sinagoga dahil sa inyong pananampalataya kay Jesus Nazareno. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harap ng mga hintil. Kaya naman, anuman ang magiging karanasan ng mga disipulo ni Jesus Nazareno sa kanilang pagmimisyon, alam nila, kasama nilang lagi ang Diyos at ang Espiritu Santo. Di po ba't nung isang araw binanggit sa Ebanghelyo, si Jesus Nazareno nagbigay ng kapangyarihan sa kaniyang mga alagad at disipulo. Magpapagaling sila ng mga may sakit. Bubuhayin nila ang mga patay. Ang mga ketongin kanilang pagagalingin. Palalayasin nila kahit ang masamang espiritu. Subalit, bahagi ng kanilang misyon ang mga pagkakataon na hindi sila tatanggapin at hindi sila pakikinggan.
Maaaring dahil sa pagpapahayag nila ng mabuting balita, sila ay maaaring dakipin, usigin, litisin at ipabalanggo. At alam ko naman, wala po sa atin ang nais madakip, ang nais usugin at nais litisin dahil sa ating pananampalataya. Subalit, mangyari man ang mga karanasang ito, ito ay bahagi ng ating paglilingkod kay Jesus Nazareno. At makakaasa tayo na sa sandaling tayo ay usigin, sa sandaling tayo'y kutyain ng mga tao, sa sandaling ang mga tao hindi panig sa ating sinasabi, huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot. Ito ang habilin ni Jesus Nazareno, sapagkat hindi tayo ang magsasalita, kung hindi ang Espiritu Santo mismo ang gagawa ng paraan upang magsalita sa pamamagitan nating lahat na naglilingkod sa Diyos. Kaya nga po ang katanungan minsan, Father, pwede po bang wag na lang nating maranasan ang mga pangyayaring iyon? Ang sagot ko, hindi. Sapagkat bahagi ng pagiging alagad ni Jesus Nazareno ang mga krus na ito. Bahagi ng pagiging alagad ni Jesus ang pag-uusig. Ito kasi ang mga pagkakataon upang mas makita ng mga tao kung sino ang tunay na saksi ni Jesus Nazareno. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa mga pagkakataong tayo inuusig, kinukutya at nililibak ng mundo dahil sa ating pananampalataya, sabi ni Jesus Nazareno, manalig tayo sa Kanya. Huwag tayong mababalisa. Ito ay isang mabisang pagkakataon para ipakita ng Diyos ang Kaniyang kapangyarihan. Nang dahil sa ating pananampalataya, hindi tayo makikipaglaban ng marahas. Nang dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, magiging mabuti at mapagbigay tayo kahit ang ibang tao hindi mabuti sa atin. Nang dahil sa Diyos, tayo ay magpapakumbaba kahit sila'y gumagawa ng hindi mabuti at maganda sa atin. Nang dahil sa Diyos, patuloy tayong papanig sa tama. Nang dahil sa pagmamahal sa Diyos, handa nating ibigay ang ating sarili sa ngalan ng katotohanan at kabutihan. Nang dahil sa Diyos, pipilitin nating magpatawad at hindi maghihiganti. Nang dahil kay Jesus Nazareno, gagawin natin ang ating makakaya upang mabuhay ng may kabanalan. Mga kapatid kay Kristo, bahagi po ng ating buhay ang krus. Huwag tayong matakot sa krus, sapagkat ang krus sa ating balikat ay tanda ng pakikipag-isa sa mga hirap na tiniis ni Jesus Nazareno. Kung walang krus, wala rin tayong kaligtasan. Kung walang krus, hindi po tayong makikilala na mga alagad ni Jesus Nazareno. Gaya ni Jesus, tahimik nating pasanin ang ating krus, sapagkat kung tayo ay pagod na at nahihirapan na, aalalayan, sasaklolohan at papasanin ni Jesus Nazareno
ang mga krus at paghihirap na ating dinadala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.